Pinakabagong guided missile frigate, mga kapatid, na BRP Diego Silang formal nang naisama sa serbisyo ng Philippine Navy. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chilling on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ito yung mula sa balita ng UNTV News and Rescue. No, bilang bahagi ng tuloy-tuloy na modernization program ng Armed Forces of the Philippines, formal nang naisama sa serbisyo. Ngayong araw mga kapatid, kahapon yan, no? Ang pinakabagong warship ng Pilipinas, ang BRP Diego Silang, no? So ito'y pag-usapan natin, panoorin natin ng sabay-sabay at magbigay tayo ng reaction and commentary. Pero bago yan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito. Trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman sa mga balitang may kaugnayan mga tol sa ating soberanya. At syempre minsan binibigyan din natin ng reaction yung mga iba pang mga balita sa ibang bansa. So kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa mga bago nating followers. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. This will add to the capital ships of the Philippine Navy that is capable of patrolling all the way up to our EEZ and even beyond. It will be the most modern warship that we will have. Alright. Opisyal nang naisama sa serbisyo ng Philippine Navy ngayong araw ang pinakabagong barko nito, ang FFG-07 BRP Diego Silang, isang advanced guided missile frigate. Kaninang umaga, isinagawa ang commissioning ng barko sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Dumating sa bansa ang BRP Diego Silang noong Setyembre at ito ang pangalawa sa Malbar class na mga barko ng Pilipinas. So ito ang pinaka-upgraded at pinaka-latest, pinaka-modern, no, na warship ng Pilipinas. Hopefully, sana, syempre, isa lang naman tayo ng kahilingan, madagdagan pa to para mas lalong lumakas mga tol yung puwersa ng Pilipinas. Hindi para sumabak tayo sa digmaan mga tol ha. Mali yun kasi hindi naman porket may warship tayo at dun sa pangalan niyang warship para sa pakikipaggera na agad. Ito'y para lamang din mga kapatid sa depensa. Diba? Para maproteksyonan natin yung ating interest at yung ating soberanya. So kung gaano kalaki mga kapatid yung nasasakop ng Pilipinas, dun pa lang sa West Philippine Sea, wala pa yung East Philippine Sea, di ba? Kung gaano kalawak mga tol ang nasasakupan ng ating bansang Pilipinas, dapat mga kapatid, kaya bantayan, kaya proteksyonan ng ating mga barko. Kaso sa ngayon mga tol, sa ngayon, kulang na kulang pa, limitado pa yung kakayanan ng ating sandatahan kasi kulang na kulang pa sila sa asset. Kaya kailangan natin ng mga karagdagan pa. Unang dumating sa bansa ang FFG-06 BRP Miguel Malvar noong April 8. Gawa ang mga barkong ito sa South Korea. Taglay ng BRP Diego Silang ang kakayahan sa anti-air warfare, anti-surface operations, anti-submarine warfare, at maritime patrol and surveillance. Sana sa susunod mga tol, tayo na yung gumagawa ng sarili nating warship, no? Hindi na yung binibili pa natin sa ibang bansa. Kasi mas makakatipid tayo dun mas makakamura tayo. Biruin mo kasi binili natin to sa ibang bansa, kumita na sila dyan. Diba? Pero kung tayo mismo gagawa ng ganyan mga tol, mas mapapakinabangan natin. Na malaking tulong sa patuloy na pagbabantay sa malawak na karagatan ng bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, bilang matagal ng partner ng Pilipinas ang South Korea, malaki ang naiambag nito sa pagpapalakas ng logistics, defense chain at modernization programs ng AFP. I could say that Korea has been a long-time partner of the Philippines. We have supported them during the Korean War. Yeah, they supported us during the Typhoon Yolanda response. They are a strategic partner of the country. We have common ties and they are a very good partner for us in development. Ganyan dapat ang mga kakampi, di ba? Ganyan dapat yung mga kaibigan, di ba? 10 mga bagong barko ang inaasahang darating ng sandataang lakas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Kabilang dito ang 6 na offshore patrol vessel at 2 pang frigates na pawang gawa sa South Korea at 2 landing docks na gawa naman sa Indonesia.
Ang BRP Diego Silang ang pang-apat na frigate vessel ng Philippine Navy. December 2021, lumagda ang Department of National Defense sa panahon ni Secretary Delfin Lorenzana at Hyundai Heavy Industry sa 28 billion pesos para sa dalawang barko. Panahon pa ni ni former President Duterte. So they're already in the construction. Pipeline delivery will cover 2026 to 2028 or 2029. The 2 additional frigates plus other more capabilities currently at the Defense Department level are still for funding but are undergoing deliberation. Samantala, Kailangan pa ng pondo. tuloy-tuloy ang mga isinasagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity at Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Pagkatapos ng MMCA kasama ang Japan at US, 2 linggo ang nakaraan kung saan ginamit ang Carrier Battle Group ng US sa pagsasanay sa kauna-unahang pagkakataon. Nasundan agad ito ng magkakasunod na bilateral exercise sa pagitan ng India, Japan at France. Tama lang to mga tol. Ako para sa akin kailangan talagang ipagpatuloy ng ating bansa, mga kapatid, yung mga ganitong klaseng pagsasanay sa ating mga kaalyado. Diba? Kasi kailangan natin magkaroon ng talagang matibay na coordination, interoperability kung tawagin nga nila mga tol, para pagdating ng tagpo kung saan kakailanganin na natin yung mga ganitong mga bagay, andun sanay na tayo mga tol na-practice na kumbaga. Alam na natin kung anong gagawin natin, alam na natin kung paano tayo makikipag-coordinate sa kanila. At alam na natin mga tol kung sino yung mga kaalyadong bansa natin na talagang nakasuporta sa Pilipinas mga kapatid. Kailangan natin magparami ng mga like-minded countries na tinutukoy natin o na tinatawag natin. Bakit? Kasi mga tol, kung ang Pilipinas lamang, diba, at wala tayo mga kaalyadong bansa, tulad na lang halimbawa nitong mga nabanggit, South Korea, Japan, Australia, Canada, US, India, kung wala tayo ng mga ganyang kaalyadong bansa, mag-isa lang tayong humaharap sa isang napakahiganting bansa na gustong kumubkob sa ating soberanya. Imagine mo mga tol, kung wala tayong mga kakamping ganyan, kung tayo lang talaga, sino nga asahan natin? Parang hindi naman din natin maasahan yung mga gumagawa ng batas dito sa Pilipinas at nagbibigay dapat ng budget sa ating mga kasundaluhan para mabili natin yung mga kailangan nating depensa. Sila mismo tumututol mga tol Gusto bumili ng ating mga kasundaluhan ng missile, kwine-question nila. Sinasabi pa nung iba, ginagamit daw sa kapwa Pilipino. Kita niyo yun mga tol? Diba? Minsan nanonood tayo ng ganyan ayaw nilang bumili AFP natin ng mga missile kasi ginagamit lang daw sa kapwa Pilipino. Imagine mo yun? Diba? Sila yung inaasahan ng ating mga kasundaluhan na dapat sumusuporta sa kanila para mabili ng ating mga kasundaluhan yung mga kagamitan na kinakailangan nila. Ang problema, pinipigilan pa sila So saan tayo lalapit ngayon? Sa ating mga kaalyadong bansa na lang, di ba? Ryan Lacanlale, UN. Alright mga kapatid, eto na nga ang pinakabagong barko o guided missile frigate na BRP Diego Silang ng ating hukbong sandatahan ngayon ay formal nang naisama sa serbisyo. Bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.